Magandang oras sa ating lahat guys. Welcome to my videos. Maraming salamat guys sa panonood at lalo na sa mga nag-subscribe. Thank you guys. At kung bago ka pa lang dito sa aking videos, huwag kalimutan mag-like, comment, share, and subscribe para updated ka sa aking mga bagong upload na mga videos na mayroong magandang kasaysayan at halaga tungkol sa ating mga barya. Continuation na to guys sa ating mga ginawang mga video guys sa bagong nakolekta ko guys. Ito ay mayroon pa tayong 5 piraso. Dahil mayroon na tayo na-discovering 4. So itong 5, titingnan natin ito. So tatapusin natin ito guys kasi ilang piraso lang ito. Dito naman tayo guys sa ating bagong nakolekta na 1 piso. Tingnan natin ito guys kung anong pwede nating ikolekta dito sa baryang ito guys. So ito guys ay mayroong napakaganda pa ang kanyang kondisyon. So maganda pa ang kanyang kondisyon guys sa baryang ito. So mayroon siyang mga damage pero hindi ganong makikita kapag hindi natin i-zoom. Yan o, medyo okay pa naman siya kung ilayo natin yung camera natin, parang ganyan. So maganda pa tingnan. Kapag ilalapit din natin, so makikita talaga natin na ito ay mayroong damage talaga. Yan o. So mayroon siyang mga damage sa kanyang itsura. Dito sa kanyang pangalan. So sa kanyang pangalan guys, so wala naman akong nakikitang mali dyan. Visible pa naman siya. Dito sa piso, ganon din. So tingnan natin sa likod guys kung ano bang mayroong problema dito. Yung likuran guys. So ganon din ang gawin natin guys para makita natin at mabasa natin ng gusto ang mga nakasulat, ang kanyang detalye. Gamitan din natin ng zoom. Kasi kapag hindi natin gamitan guys, wala tayong makikita. So ngayon kapag ginamitan natin ng zoom, so malalaman natin na walang nakasulat kasi nabubura na. So ito lagi, tingnan mo. Itong dito, wala nang nakasulat. Ganon din sa kabila. Ito. So kung yung barya mo guys, na bagong-bago pa, uncirculated, makikita mo talaga dyan guys. Mababasa mo dyan na mayroong nakasulat dyan na Republika ng Pilipinas. So dahil sa sobrang tagal na nito, 1972 pa, so nabubura ang kanyang mga litra. So halos lahat ng mga 1 piso na mga old coins na aking nakikita guys ay error talaga. Ang problema, sa sobrang daming error, nagiging common coins siya guys. Common coins na may mga error. So, mahirapan pa rin tayo guys maghanap ng mga buyer nito sa ating barya guys. Lalo na kung ang kanyang itsura ay hindi na maganda. So, mahirapan pa rin tayong maghanap ng magandang buyer. Mahirap na maghanap guys ng buyer dahil sa sobrang dami nito sa ating bansa. Umabot ng 100 million. So marami pang tao na may hawak nito. So ngayon, hindi dito nabibinta ng mahal. So kung mayroong grado yan guys, pag tayo nagsasabi na kapag graded coins ang hawak mo, ay pwede nating ibinta sa mataas na halaga, lalo na kung error guys. So ito ay common error coins. Kundi na lang guys, mayroon pang 4. Tapusin natin itong isa. So sa malayo pa lang guys, hindi na natin makikita ang gagandahan kasi sobrang dami ng gas-gas. Yan, maganda sana kung walang gas-gas yan. Pwede natin ilagay natin sa ating mga nakolekta. So damage coins pa rin ito guys. Tingnan natin sa likod guys. So ayan guys, tingnan mo mabuti ang ating likuran guys. So wala na, talagang nabubura na guys ang mga nakasulat dito sa ating 1972 guys. Yung number 1 wala na, yung 9 natin naputol, yung 7 hindi mo na maintindihan kung anong letra yan, anong number yan. So considered natin na 1972 kasi yan na naman ang kilala natin, 1972 at saka 1974. Tsaka dito wala na talaga burang-bura na, at saka yung naka-drawing dito guys na dalawang anong klaseng nakadrawing dito, lion siguro tsaka bird. Yung nakasulat Republika ng Pilipinas. Yun, wala na damage coins.
Yung camera natin guys ay hindi na ikisama. So, tapusin natin to. Tapusin natin itong tatlong piraso. Ito guys, ang ating 1972 siguro ito. Tingnan natin sa likod. Ayan. Hindi ako nagkamali. 1972. Ganon din, error din. So walang napakagandang balita. Dahil puro error ang ating mga nakolekta ngayong araw guys. Yan o. So walang magandang mga impormasyon tungkol dito. Kasi puro damage coins eh. Tingnan mo. Yung letter Z nya guys sa result, talagang oversize na. Oversize na. You know, tingnan mo mabuti yan guys, saka yung Apple, saka yung L. Itong dalawa, maliliit. So, ang ganda sana nito guys kung medyo maganda pang kondisyon. Kaso, dito tayo ma-discourage sa kanyang kondisyon kasi sobrang dami ng mga gas-gas. Hindi natin mabinta ng mahal to guys. Dito sa dalawang pirasong ito, so itong isa, parang may sugat sa anong ginawa dyan guys. Parang initak yata yan eh, no? Yung kabila naman, yung isa, maraming gas-gas na rin. Ganon din guys, 1972 din. Saka yung kabila, mayroong 1974 kaso damage na. So, wala akong napili guys, kaso sa mga baryang ito guys, wala akong napiling pwede nating ikolekta, ilagay natin sa aking mga koleksyon. So yan guys, natapos ang aking pag-identify sa mga baryang ito guys. Wala akong nagustuhan, puro mga damage coins. Tibali guys, tuloy-tuloy pa rin naman akong nagkolekta o namimili sa mga pwede kong mabilhan sa mga ito. Sa sunod ko mga video guys, ipakita ko ang mga baryang ito guys, kung ano na mga ating titingnan dito. Dahil itong 1 piso, so tapos na tayo dito. So maraming salamat guys sa panonood at God bless sa ating lahat guys. Sa susunod ko mga video guys, ito naman ang mga common coins na foreign. God bless sa ating lahat guys.